Libo, lalaki pa lang yun, wala pa yung mga babae, wala pa yung mga nanay at mga bata, nagpalayas ng demonyo, nagmisyon, pagdating doon sa nagutom, kumain, pagdating sa bangka, tulog na tulog, hindi nagising, lulubog niya yung bangka. Tao eh. Sana hindi siya inaantok, di ba? Kasi nag-enmorphe siya. Nagmaskara siya na tao. Pag nagmaskara siya tao, matutulog yan. Papagod eh, di ba? He was God in morphe, he was changed from supernatural to natural form of a man. Bilang tao. Yet, he was God. Tao, pero Diyos God. Manifested in flesh. Diyos na nakayag sa laman, binasa sa Latin, veiled by a human fleshly veil. So, yan ang propeta. Sinabihan siya ng isang human flesh. Sa Lord, kaya siya naging tao. What is it morphe? The unveiling of God in 1964. The only thing he done when he became man, he changed his mask. Isa lang ginawa niya, nung naging tao siya, nagbansa siya ng maskara. Hindi pa pangalawang Diyos, hindi pa pangalawang Diyos sa pagkagad-Diyos, kundi parehong Diyos na nagmaskara bilang tao. Amen? C. He then enmorphe, nagmaskara. Right? Dating hindi nakita, he changed himself to what he was, to what he is, or his mask, another act. Right? Kasi espiritu siya eh. Paano yan pangangaral? Ano yan? Espiritu. Paano papatungan ng kamay? Diba? Wala na ng kamay yan. Right? Naging tao siya, of course may kamay siya. Right? May paa siya. Sabi niya, tuloy niya, Becky here, incarnate. Si Becky, anak niya yan. Si Rebecca. Tawag niya Becky. Si Becky, incarnate, they acted that in school where she just graduated a few weeks ago. Kasi kami drama raw sa school nila eh. Few weeks ago. Si Rebecca. Si Becky. Now, maybe one person, they 3 or 4 parts. Sa tao, apat yung ginaganap na character. In order to do that, he changes his mask. Sometimes he comes out, he's the character, and the next time he comes out, he's another character. Una, lumabas siya sa Superman. Uwalik siya, paglabas siya mamaya, sa room na to, siya naman si Batman. Di ba? Tapos, but it is the same person all the time. Ang pinagagawa ng King Morphe. And that's God. He changed himself from a pillar of fire, amen, to become a man. Then he changed himself from man back in the spirit again. That he might dwell in the man, that acting in man, what he really was, Jesus Christ was God, acting in man. In a man. So, explain naman ng konti. Nung Old Testament, sa mga Israelita, praise the Lord, naalala niyo doon lumabas ang mga Israelita doon sa Egypto, napunta sa Ilang. Diba? At sa Ilang ngayon, sinabi ng dito na pillar of fire ay doon sa pagpabilang, kasi nasa short sila eh. Paggabi na, wala namang ilaw doon, walang poster, wala rin silang solar, silang flashlight, wala pang gano'n. So ang Panginoon, sumama sa kanila, sinasama sila. At ang Panginoon ay nasa pillar of fire. Sa gabi, sa madaling sa gabi, di ba? Madilim sa gabi, at yung pillar of fire na yun, nagsisiling init nila. Para nagsisiling gawin, at nagsisiling diwan nila para makita nila yung nasa sila sa paligid. Pillar of fire, pero sino yun? Ang Panginoon. Ang Panginoon nasa kanyang pillar of fire. Right? That's in the Bible. Now, sa umaga naman, of course, maliwanag yun, umaga, ay nandun ang Panginoon sa pillar of cloud. Dahil desierto eh. So siya ay sumasama sa kanila at ang nililiman naman niya ay kanyang mga anak, ay kanyang bayan. So sobrang din na araw, wala silang sisukan, wala rong mga puno, so ang Panginoon nagigilid nila. So yan ang Panginoon na God above us. Right? Pillar of fire, and then pillar of cloud naman sa umaga. Right? So sabi niya, and that's God who changed himself from a pillar of fire to a man. Ngayon, nung pagtapos ng mga Israelita na yun, nagkwento na yun, at bumaba sa si Jesus dito, na siya ay pinanganak ng isang pangalan, ay Mary at Maria, praise the Lord, siya ay tao. Hindi na siya pillar of fire, wala na siya sa pillar of cloud, right? Tao naman siya. Right?
Pero, actually, nagpapakita siya kay Moses doon eh. Nasa likod lang. Likod lang ng tao, no? So, tao. From pillar of fire, pillar lang, naging tao naman. Pwede na gawin ang gusto niya, right? Kasi, nagpa-iwi pa siya eh. Sinusap niya si Job eh. Diba? Ang Panginoon, pinakausap siya nasa iwi ko. Right? Diyos siya eh. Kaya niya gawin lahat niya. Right? Kasi, siya ang isipirito kasi. Kaya kailangan niya pumunta sa apoy, pumunta sa pillar of clouds, pumunta sa iwi ko, para siya ay makitama na natin ay bumahangin. Diba? So, umaapoy. O may ulam na nakapal. So, nagtago siya para sa sinasirito siya. Para siya ay makita. Right? Ginawa niya yung maskara. Ayun ang Greek word ay morphe. Sa atin ay maskara. So, patago niya para naman makita siya. Right? Dahil siya ay Diyos, siya ay kapilang, siya ay eternal, siya ay walang hanggan, siya ay hindi nakikita, siya ay Espiritu. Kaya kailangan niya magtata o magmaskara sa mga bagay niya. Nasusunod na? Then they change himself from man back in the Spirit again. Nung namatay siya sa baryo, nagtatawa siya, right? Tapos pinatay siya sa baryo. Ano nangyari? Ano yung pinag-aralan natin ng nakaraan? The life is in the blood. Di ba? Nung pinatay yung tao na yun, na ang pangalan ay Jesus, namatay na. At tumuloy yung dugo. Yung dugo, nandun yung buhay. Na yung buhay, mayroong spirito yun. Ang sabi ng Branham, then it changed himself from man back in the spirit again. Kailangan niya mamatay para maging spirito siya ulit. At para sa maging spirito, dahil pupunta siya doon sa kanyang mga anak. Kasi, amen? Kaya, mayroon na yung pagpupuspos ng Espiritu Santo. See? Siya ay, makikita natin yung mamaya. Kaya, nakita niyo yung secret ng redemption? Doon pa lang sa before the foundation of the world, wala pa siyang kasama. Right? Ang totoo niyan, wala dito yung quote, no? Pero, siguro, some other time, titignan natin yan, na lumabas, right? Kaya, di ba, yung create din, let us create man in our image, right? Sino yun? Sabi ni Branham, Father and Son. Right? So, nag-iisa pa siya, ganito ang sitwasyon, right? Nag-iisa pa siya, ang Panginoon, wala siyang kasama. Nasusundan? Wala pang langit at lupa, wala pang anghel, wala pa si Lucifer. Siya pa lang mag-isa. And then, in the beginning was the Word. Nagsalita siya. At ang sabi ron, in the beginning was the Word, John 1 verse 1. And the Word was with God, and the Word was, yung Word ay Diyos. Word. O, ang sa pasimula ay ang salita, at ang salita ay sumasa Diyos, at ang salita ay yung lumabas yung salita na yon, praise the Lord, yung salita na yon, binalikan na naman yung Greek kung saan galing yung salita. Ang ibig sabihin sa Greek, logos. At yung logos na yon, sinabi ng propeta, iyon ay theophany. Ang theophany ay body. Theophany body. So, ano yung theophany body? Word. Okay? Tapos, ang salita ay Diyos. Ngayon, nagkaroon ng salita at iyon ang theophany body, ayun yung Son. See? So, dalawa na. Dalawa na yung Diyos na sasambay natin. No, siya rin yun na nandun siya sa anyo ng anak. Kasi sabi, yung theophany is body eh. Kaya nga, yung mga anak ng Diyos dito, meron tayong theophany. Kasi, ano yan ng Panginoon eh? Salita yan eh. Nakatawan, right? Yan ay perfect. Alam niya lahat na may. Pupuntahan natin yung theophany sa mga susunod na panahon. Pero, para lang ma-explain ito, yan, no? Then, makikita natin din sa quote mamaya yan. Right? Then, he changed himself. Ngayon, nandun na yung katawan na yun. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. At pagdating sa verse 14 ng John chapter 1, and the Word was made, what? Flesh. So, wala ka makikita ang pangalawang Diyos, pangatlong Diyos, pangalawang persona, pangatlong persona, kundi iisang Diyos, kaparehong Diyos na naging laman. Right? So, nariyan yan, nagsimula yan dun sa Word. Tapos yung Word na yon, and then, create na nila ang heaven and earth. Right? Create na nila ang angel, create na nila. Bakit? The only visible thing of God is His Son. Yung makikita ang Diyos. Kailangan niyang gumawa ng anak para siya maging ama. Right? Pero hindi yan ibang nilalang.
maraming lumalabas kung makita lang kayo, makikita niyo mga kapaliwanagan, lalo na sa mga ministers meeting, may mga strange talaga eh. Dati namang mga kasamahan yan, pero pinapakinggan nila pastor yung explanation nila. Pagdating sa dulo, ang haba ng kwento mula sa John 1:1, pagdating sa dulo, dalawa talaga sila. Ano paniniwala mo, pastor? Ang paniniwala ko, isang Diyos. Okay, with two beings. Kasi may ama at anak eh. So, wala problema sa two beings. No? Wala akong nakikita problema no? Kasi ang hindi kumikilala sa anak ay sinungaling. Yes. Hindi ka kumikilala na may anak, sinungaling ka. So, meron talagang ama, merong anak. Pero para dumating tayo sa puntong yung Almighty God at yung Mighty God, sino tatawagin mo pag nananalangin ka? Tatawagin mo yung Almighty. Huwag ka na dun sa Mighty. Napakaraming bersikulo na si Lord mismo sinamba, hindi niya sinabay sila. Huwag mo kong sambahin yung ama lang. Hindi. Sabi nga ni Felipe, di ba? Ipakita mo sa amin yung ama. Grabe ka naman, ang tagal na natin magkasama, hindi mo pa kakilala. Tumingin ka sa akin para makita mo yung ama. Pag nakita mo ako, nakita mo ni ama. Kasi ako lang naman yung nag-declare sa ama eh. Wala ka may kitang ama, tumingin ka sa akin. Kaya sabi, sasambahin kita. Huwag ako, dapat yung ama lang. Walang gano'n. Sambahin mo ko. At pagdating, lahat ng kapangyarihan binigay na sa akin. At walang ibang pangalan sa silong ng langit, sa ibabang ng lupa, na sukat natin ikiligtas. Hindi, yung Almighty lang. Hindi, sa pangalan Lord Jesus Christ. Hindi niya pinigil. Huwag sa pangalan ko, dun lang. Kasi mas mababa ako. Pag ginawa yung two beings na gano'n, ano na yan? Two Lords yan. Pero, pag tinanong mo, hindi sasabihin two Lords. Kasi wala sa Bible two Lords eh. One Lord, one faith, one baptism. Kaya, huwag natin sabihin two Lords. Pero, wala eh. Di ba? Okay, two beings. One God with two beings. Okay. Walang problema dyan. Pero, paano ko mananalangin? Kanino ka tatawag sa dalawang yan? Hindi nila alam eh. Di ba? Bakit? Yung maskara, eto na ulit, di ba? Nagbabasa naman ng mensahe ng propeta yan. Hindi nyo makakot na meron sila. Diba? Mas 20 years na baka ipapanganak pa lang ako, nagpapastor na yung mga yan. Pero makita mo, it's based on revelation. Yes. Right? Hindi ito sa pagmamalaki, dito sa dami ng niresearch. Sa dami ng niresearch yun, ang dami ng kinalaban nun. At ang dami ng doktrina, pagdating sa dulo, napunta sa two Lords. Right? So, mag-ingat tayo sa mga bagay niyan. Pero, ang mga anak ng Diyos, hindi sila masisway. Ilalagay ng Panginoon ang kanyang mga anak sa eksaktong salita. May propeta sa panahon, may salita ng Diyos, hindi yan maglalaban, kundi magpapatibayan yan. Right? Kaya tayo, napakahalaga na hindi tayo makikinig sa iba. Basahin natin ang mensahe ng propeta, pakinggan natin ang mensahe ng propeta. Because yan ay merong binhi, at ang binhi niyan, buhay na walang hanggan. Si Satanas, meron din niyang binhi. Ang binhi niya ay kamatayan. Right? So, doon tayo. Right? So, huwag kayo basta-basta papaniwala at huwag kayong masyadong malikot ang utak nyo na parang nasasarapan kayo sa mga bagay na yan dahil delikado yan. Delikado yan. Doon tayo lagi sa tama at walang pagmamalaki, walang pagmamataas, kundi doon tayo sa eksaktong salita ng Diyos. Napakasimple ng salita ng Diyos. Hindi natin dapat gawing komplikado. Right? At ayan ang Panginoon, mga kapatid, ay nag-enmorphe. Okay? Nagmaskara siya bilang tao. Right? So, pillar of fire, noong panahon ng mga Israelita, God above us, nung dumating siya rito at napako siya sa krus, God with us. Di ba? God with us. God with us, kasama natin ang Diyos, nahihipo nila ang Diyos, noong mga panahon yon, God with us. At kung pinatay na ang Panginoon, ay nasa na ang Panginoon. Hindi na God above us, hindi na God with us, kundi God in us. God in you, the hope of glory. Why? Before the foundation of the world, ayun talaga yung target niya. Mamatay ako dyan, at mapunta ako sa Espiritu, at yung tumanggap sa akin, nagpabautismo sa akin pangalan, ano? Ano sabi ni Pedro? Magsisi kayo, magpabautismo kayo, sa ikapagpapatawad ng inyong kasalanan, at ano? Tatanggapin ang regalo yan sa akin, ang banal na Espiritu. Sino yung banal na Espiritu? Siya rin yun. So, ang pinaka-purpose kung bakit niya nilikha yung langit at lupa ay talagang mahulog ang tao at tutubusin niya ang tao, mamamatay siya sa krus bilang tao. Yun yung nakasulat na Revelation 13:8.
merong slain lamb na namatay na before the foundation world, ayun talagang purpose niya, mamatay siya para mapunta siya sa Espiritu, pumasok siya sa iyo at sa akin, sa ating lahat. At siya ang mamahalak sa tao muli. Doon sa kanyang ikalawang Eva, na siya yung ikalawang Adan. Right? Mabalik ulit into the original Garden of Eden. Ano to? Nasa isip ng Panginoon, restoration. Redemption plan. Praise the Lord. Yun ay pagpapanumbalik. Kaya hindi nagkataon ng mga bagay-bagay. Kailangan mangyari mga bagay-bagay dahil para lumabas yung attribute ng Panginoon na Redeemer, na Savior, Healer, Father, Son, everything, mga kapatid. Maraming titulo at tawag sa Kanya na manifestation or attributes ng Panginoon. Right? Naman, that's what He was. Tao siya, He had changed from pillar of fire and then come in, which was a veil in the wilderness. Ginawang tabing. Di ba? Yung pillar of fire pala, pillar of light, cloud, tabing yung tawag niya. Ginawang tabing, sabi ng ating propeta. And, ano yan? That hid God from Israel. Moses seen the shape of his body, ito yung sabi ko kanina, nakita yung likod niya, but really, he was hid all the time behind this pillar of fire. Okay? Nagtatago siya sa pillar of fire, which was the Logos. Tingnan yung Logos. Logos pa rin. Yung Logos, yun yung in the beginning eh. In the beginning was the word Logos yun. See? Logos, pag pinuntahan natin yung theophany, mga kapatid, sinabi ng Barbanat, ang Logos ay theophany, tayo may theophany ba din eh, pero ang tawag sa kanya actually, King Theophany. Diba? May kanta yan, di ba? King Theophany. So siya yung pinaka-King Theophany. Praise the Lord. Etong King Theophany na to, biglang pwede mo makita, biglang nandyan. Biglang mamaya, wala. Right? Kasi theophany. Pwede siyang mag-a-appear siya, mamaya mag-disappear siya. Right? So, that's the Logos. Pero, nung wala pa yung Logos, wala pa yung word na yon, ang Diyos, wala, hindi makikita, mag-isa lang siya. Kaya sabi ng Panginoon, di ba, huwag kayong sasamba sa ibang Diyos. Dahil walang ibang Diyos sa kaliwa, sa kanan, sa likod, sa harap ko, wala. Ako lang, nag-iisa. Ako ang Diyos na makapangyarihan. Huwag kayong sasamba sa ibang Diyos. Right? So, siya lang yung mag-isa. Praise the Lord. Next, unveiling of God, Son of Man, Son of God, Son of David. Noong ang Panginoon ay dumating dito sa lupa, siya ay tinawag na Son of Man, ng tao. Tapos, nung naging siya Espiritu, ay naging Son of God. At pag bumalik siya sa millennium para sunduin tayo dito, praise the Lord, at tayo maghahari na kasama niya, ang tawag sa kanya, maghahari tayo dito sa lupa, kasama ang ating Panginoon, ang tawag dyan sa kanya ay Son of David. So sinabi ng prophet, Son of Man, Son of God, and Son of David. What was it? It's the same God all the time. Hindi iba yung Son of Man, hindi iba yung Son of God, hindi iba yung Son of David. It's the same God all the time, just changing His form. So, dapat natin makita yung iisang Diyos is the same God. Praise the Lord. Diba? It's always the same God. Hindi siya nagbabago noon, ngayon, at pagpakailanman, at nagpapalit lang siya ng anyo. Amen. Changing form. And morphe, maskara, sa salitang Griego. Siya, maskara. He just changed it. It's a great drama to him. Kagaya ng pinakita niya, yung anak niya sa school may drama. Parang great drama yan sa kanya. It's a prophet. Sinabi niyang drama ito. He is acting it out. Diba? Nag-aakto ka lang na gano'n. Ngayon, dahil siya ay Diyos. Nag-akto siyang tao. Nag-akto siyang Espiritu. Praise the Lord. It's the same God all the time. Ang sabi ng prophet sa who is this Melchizedek, it's the same God all the time. God in the form of what? Ano yan? Father. The Spirit. The pillar of fire. The same God was made in flesh. Dwelt among us. Ano tawag dyan? Maskara and morphe. May Ama, merong Espiritu, merong pillar of fire, merong laman. Ang tawag dyan, mga maskara ng iisang Diyos. Hindi dalawa, hindi tatlo. Hindi isang Diyos. Brought out so He could be seen para makita siya. Okay? Nung siya yung Espiritu, hindi siya nakikita ng mga Israelita. Nung napunta sa pillar of fire na umaapoy, paggabi, may ilaw sila at may mainit na dahil maginaw doon, uy, ito ang Diyos, nakita na siya. Ha? So umaga, hindi siya ulit nakita. Lumabas siya bilang pillar of fire, ay pillar of cloud. Tinatakpan yung araw dahil mainit para may dilim sila. Nakita nila ang Diyos. Ha? Pero kung walang pillar of cloud, hindi nila makikita ang Diyos.
Right? So, nandiyan ang Diyos, hindi lang niya nakikita. Pero nagpunta siya sa cloud, nakita siya. Nagpunta siya sa apoy, nakita siya. Right? So, kailangan niyang magmaskara sa apoy, sa ulap, at sa laman. At iba pa. The same God was made flesh and dwelt among us in Morphe, brought out so He could be seen. Next. And now, that same God is the Holy Ghost. See? Yung pillar of fire na yun, pillar of cloud na yun, yung tao na yun, yung espiritu na yun, praise the Lord, is the same God, is the Holy Ghost. Father, Son, Holy Ghost yan. Not three gods. Hindi tatlong Diyos, but three offices. Tatlong opisina, three acts of one God. Okay. Hindi yan three acts of two gods. Right? One God lang yan. Next, who is this Melchizedek? Sabi ng prophet, God and Morphe masked in the pillar of fire. Ulit na naman niya. Sa pillar of fire, ginawa niya maskara yun. God and Morphe in a man. Nagmaskara siya, tao, si Jesus. Right? Then, called Jesus, God and Morphe in His. Ito yung gusto ko makita nyo. Nagtago siya sa pillar of fire, pillar of cloud, nagtago siya sa katawan, pangalan Jesus. Ngayon naman, nagtago na naman siya ulit. Kanina siya nagtago? Ha? Nagtago siya pangalan, Brother Lino. Nagtago na siya ang pangalan, Brother Nemi. Ha? Nagtago na siya ang pangalan, Star Perla. Nagtago na siya sa tao, ang pangalan, Brother Manny. Okay, say amen? Amen. Ang Panginoon, the same God, ginagawa pa rin yung pagtatago niya, pagmaskara niya, pero this time, sa pamagitan mo at sa pamagitan ko. Okay, say amen? Malakpakan natin ang Panginoon. So, hindi natin dapat maliitin dahil ito'y Diyos. Right? Na nasa iyo. Kaya, meron kang kapangyarihan. Okay, say amen? Meron kang kapangyarihan para manalangin, para sumampalataya, para magtaboy ng masamang espiritu, para manalangin sa mga may sakit. Amen? Kasi it's the same God na nasa iyo at nasa akin. Right? Ang kaibahan lang yan, mga kapatid, nung nandun siya kay Jesus, buong pagka-Diyos nandun. Pero sa atin, may Diyos kay Brother Dino, may Diyos kay Brother Nemi, may Diyos kay Esther, sa inyo, kay Brother Manny, sa inyo lahat, at sa akin, see, may mga portion tayo ng Diyos. Amen. Kasi amen? Pag tinanggap ang Espiritu Santo, meron kang deity o pagka-Diyos. O in morphe, nagtatago siya sa iyo. See? Yung kamay mo, yung nagiging kamay niya. Yes. Kasi wala naman siyang kamay eh. Pag nasa iyo siya, meron na siyang paa. Kasi amen? Amen. Pag nasa iyo siya, meron na siyang bibig. Pag nasa iyo siya, meron na siyang katawan. Meron na siyang ulo, meron na siyang isip. Praise the Lord. Kaya dapat yan, isinasantabi natin yung sarili natin pag-isip eh. Diba? Kaya doon, nawawalan ng ibig sabihin, hindi na nagmamanifest ng lubusan ang manifestation ng Diyos dahil yung gusto natin yung naghahari. Kaya mas habang pinapatay natin yung sarili nating kagustuhan, sarili nating kaisipan, mas lumalabas at nakapag nagkakaroon ng buong pamamahala ang Diyos sa atin. Say amen? So, God and Morphe in His church, God above us, God with us, God in us. Laging sinasabi ng prophet to. Ha? Tayo. God above us, ito yung mga nandun siya sa mga Israelita. Pillar of fire, pillar of cloud. God above us. God in us, ito yung nandun siya sa katawan ng pangalan ng Jesus. Say amen? God with us. At ngayon, pinatay na siya, pero the life is in the blood. Nung pinatay yung blood, pumunta naman yung buhay at espiritu sa bawat isa sa atin. Say amen? God above us, God with us, God in us. Ano sabi niya? The condescending of God. Bumaba si Lord sa lupa. Ha? Bumaba siya doon sa pillar of fire, bumaba siya doon sa taong pangalan ni Jesus, ngayon bumaba siya naging Espiritu Santo, nasa iyo at nasa akin. Sa Lord. Yan ang pagbaba ng Diyos. God come down and change His tent. Kanina mass, kanina form, ngayon naman tinawag na tent. Diba? Tent. Parang kang nagkapalit ng tent. Right? Tayo, ito yung tent. Ito na yung tent ni Lord. Pag lubos na tayong nagpasakop sa Panginoon, lubos na pinatay na natin ang ating sarili at ating sariling kagustuhan at lubos na tayong nagkaroon ng tunay na pagpasakop sa Panginoon at nagkaroon siya ng tunay at lubos na pamamahala sa atin, ito nagiging temple niya. Sabi niya, know ye not. Ba? Sabi niya, ano? Ito ang templo ng Panginoon. Know ye not that you are the temple of the Holy Ghost? Yes, amen?
God come down and change His tent and come down and live with us, become one of us. Right? Siya ay naging isa natin. Isa natin muli. God manifested in flesh. 1 Timothy, ito yung binasa natin kanina. Ang sabi niya sa, who is this Melchizedek? Nag-quote ang prophet sa isang verse. 1 Timothy 3:16, without controversy, great is the mystery of godliness, for God was manifested in the flesh. Handled with hands, God eat meat. Sipin nyo, kumain ng karne. Ha? Kumain ng karne, God drank water, uminom ng tubig, God slept, ang Diyos natulog. Amen? Napunta sa tao eh. Hindi ang tao kumakain, natutulog, napapagod. He was one of us. Kapareho natin. Beautiful type in the Bible. That was God above us, God with us, now it's God in us. Inuulit lagi ng prophet dahil ayan yan. Right? And now it's God in us, the Holy Spirit. Not third person. Ayan, napaka-importante mga binibitawan ng propeta sa salita. Not the third person, the same person. Wala talagang pangalawa dyan. Walang malaki at maliit. Kundi the same person na nagtago o nagmaskara lang. O nagtago na tinatawag na 10. God manifested in flesh. God came down and became flesh and died that death in Christ so that He could clean the church. Right? Kung di siya namatay, hindi tayo malilinis eh. Because kung walang dugo, ay walang paglilinis. Kasi ang maglilinis sa ating mga kasalanan ay ang dugo. Kasi amen? Yeah. At sinabi natin, pinag-aralan natin nakaraan, doon sa Garden of Eden, simula nung nahulog ang tao, doon sa pagkakasala, praise the Lord, lahat ng pinapanganak ay makasalanan na. Yes. At hindi tayo pwedeng malinis kung walang dugo. Yes. Right? So that could clean the church in order to get into it for fellowship. Anong nawala nung nagkasala ang tao doon sa Garden of Eden? Fellowship. May fellowship si Adan at si Eva, ang mga tao sa Panginoon. Right? Anong gusto niyang ibalik, mga kapatid? Sa pamagitan ng pagkamatay niya sa krus at pagtanggap mo at pagtanggap ko ng Holy Ghost, nagkakaroon ulit ng fellowship na naiwala doon sa Garden of Eden. So, God loves fellowship. Amen. Ang Diyos ay halos nalulumbay na siya at nalulungkot siya at naglulong siya sa fellowship na original fellowship na naiwala. See? Kaya kung tayo, ang isip natin ay busy sa cellphone man yan, sa social media, sa negosyo, sa trabaho at sa lahat, sa pamilya, kesa sa Panginoon, nalulungkot siya. Because sinahanap niya yung original na fellowship na katulad sa mga anak niya noong una. So dahil sa Espiritu Santo, pag tinanggap natin ito ay para ipanumbalik ang fellowship ng isang tao at ng isang Diyos na naiwala doon sa Garden of Eden. Okay, amen? So, magbigay kayo ng time para sa fellowship sa Panginoon. This fellowship, ang pagkain ng salita ng Panginoon at pinakikinggan nyo ang salita ng Panginoon, fellowship. Nag-i-amen ka sa salita ng Diyos, hindi kayo nag-i-amen sa akin. Nag-i-amen kayo sa Word. Nag-i-amen kayo sa mensahe. Ang Word at ang mensahe ay si Jesus Christ. At yan ay fellowship. Pag ikaw ay nananalangin na mataintip, tumatawag ka sa Kanya, nagpapasalamat ka, hindi ka humihingi. Hindi ka humihingi ng pengin ito, pengin o, ganyan. Nagpapasalamat ka lang, nagpupuri ka lang. Ginawa nyo ba yan? Ina-appreciate mo lang siya. Ginawa niyo ba yan? No? Gawin natin yan. Lord, marami akong pangailangan pero hindi ako hihingi mo na ngayon, Lord. May parang na ako ngayon, pero gusto lang kita i-appreciate mo, pakabuti mo sa akin. Lord, nag-birthday na naman ako ngayon. Ilang taon na ako ngayon. Lord, muntik na ako ng ganito, pero andito pa rin ako. Lord, muntik na ako madapa. Lord, nagkasala na ako. Nagkasala ako, pero andito pa rin ako. Lord, ina-appreciate kita na pakabuti mo sa akin. Ano yan? He loves fellowship. May pasasalamat, may pagpupuri. Sabi, anak, mahal na mahal kita. Dahil iyan ang gusto ko. Nare-realize mo kung bakit ako nandito. Ano pang ibig ko sa'yo? Nakikilala mo ko na hindi pa. Right? Give some time to just take God. Praise God. Right? Appreciate God sa mga bagay-bagay na ginagawa niya sa ating buhay. And then, inutos niya rin yan, humingi ka. Anong hingin mo? Bibigay ko. Right? Bago mo pahingin, alam ko na eh. Pero gusto ko may fellowship tayo, hinihingi mo sa akin. Kinakausap mo ko. Kasi Diyos ako na gusto ko ng fellowship.
I love fellowship, pero naiwala yan ng mga anak ko. Pero dahil sa Espiritu Santo, mga kapatid, ibinalik yan sa atin ng Panginoon. So, mag-fellowship tayo sa Panginoon sa Espiritu at sa katotohanan. Purihin natin ang Panginoon, papasalamatan natin siya. Right? And then, yan, so that he could clean the church in order to get into it for fellowship. That's what he made the man at the first time. For yan pala niya nilikha sa iba't adan, ano? Diba? Sabi niya, likhain ko kayo, tapos pamahalaan niya yung mga nature, yung mga hayop, pamahalaan niyo. Hindi naman niya nilikha ang tao para magpakarami at pamahalaan lang, hindi lang. Pero fellowship. Gusto niya may nakakausap siya. Hinahanap niya, Adan, nasaan ka? Nandito po kami, Panginoon. Kumusta kayo? Mabuti po, Panginoon. Natuwa ako doon sa gorilla kanina. At yung leon, naglaro kami. Pupuntahan yung mga tigre rito. Di ba? See? So that what made the man at the first time was for fellowship. Right? So, kung ito ang isa sa dahilan kung bakit ginawa ng Panginoon ng tao, bakit hindi natin yung ibalik ngayon? Right? Let's fellowship with God. Now, it's God enmorphed in His people. God veiled in human form in men and women. Tipin nyo? Dati nagtago siya sa ulap, nagtago siya sa apoy, nagtago siya sa isang katawan ng pangalan ay Jesus. At ngayon, nasa na siya nagtatago? Praise the Lord, nasa atin. Yes, Lord. Huwag mong aalisin sa isip mo yan na nasa iyo ang Diyos. Right? Kaya, ang sabi ng prophet, di ba? Ang sabi ng salita ng Diyos, grieve not the Holy Spirit. Huwag nating pighatian ang Panginoon. Kasi pag tayo'y nagagalit, pag tayo nagsasalita ng masama, nabibighati ang Panginoon. Pag tayo ay gumagawa ng tahasang pagsuway sa direktang kalooban ng Panginoon, nasaktan ng Panginoon. Right? Kasi nandyan sa sayo. Right? Eh dapat iniingatan natin at humingi tayo ng tawad. So, gawin natin ugali ang mga kapatid. Pag tayo naglalakad, tayo nasa trabaho, tayo nasa sasakyan, bumabiyahe, naglalakad, naglalaba, nagluluto, namamalengke, saan man tayo pupunta, saan man tayo, ano mang ginagawa natin, kausapin natin ang Panginoon. Lord, salamat po, Lord. Amen. Napasalamatan kita, appreciate kita. Mahal kita, Lord. Mahal mo rin ako. Salamat sa pag-iingat mo sa aming mag-asawa. Ganyan, di ba? Salamat sa pag-iingat mo sa mga anak namin. Salamat sa pag-iingat mo sa aming pamilya. Sa mga magulang namin, bibigyan mo sila ng malusog na pangatawan. Salamat sa iyo, Lord. Lord, nga pala, kung may baka nasaktan kita, nagkasala ko, patawarin mo po nawa ako. Gusto ni Lord yan. Ha? Alam niyo, isa sa panahon ng buhay niyo, mga kapatid, umiiyak ka sa kagalakan sa iyong puso. Dahil kausap mo ang Panginoon. Karanasan ko yan, mga kapatid. Unang trabaho ko, naglalakad ako. Kasi ang haba yung ano namin nun eh. Yung sa trabaho, nilalakad lang. Yung Asahi Glass. Kasi dito, pinagbuhatan ko Matansa. Lalakarin ko. Nilalakad lang ako. Hindi ko na mamalaya, pero sa isip ko lang ang Panginoon. Bigla ko siyang kakausapin. Papasalamat ako, pupuri ako sa Panginoon. Parang kinakausap ko talaga siya. Nandyan lang siya, nandito siya sa puso ko. Then bigla akong iyak sa kagalakan. Right? Siya, mag-aano ko eh. Kasi baka may makakita sa akin. Nag-iiyak yun, mga malaking problema. Right? Hanggang ngayon, isa lang bumutor ako, naka-helmet ako, tapos may ganun pa ako. Kaya bigla akong naiyak sa kabutihan ng Panginoon. Appreciate kita. Salamat, may motor ako. Salamat, may service ako. Tingnan, lalakad sila, tapos ang traffic. Simpleng ganun, mga kapatid. Gusto ng Panginoon ng fellowship. Alam nyo, ikaw ang pinaka mapayapang tao sa panahon ng stress at kabagabagan pag ganyan ang relasyon sa Panginoon. Hindi ka matitinag. Oy, may balita sa'yo, biglang yung nanay mo na inatake, tan sa ospital. Inaano na raw, ang tawag yan, nire-revive na lang. Yung anak mo, nahulog dun sa sa bukong. Ganyan. Tapos kausap mo ng gano'n yung Diyos na may-ari ng langit at lupa. Ang bilis mo magsumpong eh. Lord, may tumawag sa akin, yung anak ko raw, yung nanay ko raw, asawa ko raw, ganito raw nangyari. Nasusunog daw yung bahay namin sa ngayon. Lord, alam ko Diyos ka.
gumawa ka po ng pagliligtas ngayong oras na ito. Ay nako, mga kapatid, sabi ko sa iyo, napakalapit mo sa Panginoon. Ano? Calling God in the scene. Ang preaching ng prophet, may preaching ng prophet niyan. Tatawagin mo siya sa eksena. Ano yan? Pag nandun ka sa galit ka, malayo ka sa Panginoon, alam mo? Alam niyo yan, mga kapatid? Alam mo sa sarili mo na malayo ka sa Panginoon? Alam mo sa sarili mo na wala kang pray-pray? Alam mo sa Panginoon na hindi maganda yung relasyon nyo? Pero hindi ka naman tinatapon nila, di ba? Amen. Hindi ka naman sinipa ng Panginoon, hindi ka sinapladuan ng Panginoon, pero nahihirapan kang lumapit. Alam niyo yan, mga kapatid. Alam ko rin yan. Naranasan natin lahat yan. Right? Pag tumawag ka sa panahon ng pangailangan at nanginginig yung anak mo, nangingitim na, nangingisay na, mamamatay na yung nanay mo, nasa ganito, sunog na yung bahay niyo, binalita, ikaw yung pinakakabadong tao na tila baga wala kang Diyos. Hindi ka Kristiyano, at ikaw yung unang nag-hysterical at wala kang pananampalataya at nakatayo ka sa buhanginan, hindi sa bato ng kapahingan. Pero message believer ka. Say amen? Hindi ko kayo pinanggagalitan, pero that's true. Why? Ano tong plano ng Panginoon? It's relationship. It's God and man. At ang Diyos, nag-i-inmorphe muli ngayon sa panahon natin. Na hindi na siya nag-i-inmorphe sa kung saan-saan. Nasa inyo siya ng Espiritu at siya nasa iyo. At nasa akin. At gusto niyang nasa iyo siya at nasa akin. Nag-fellowship kayo. At gusto niyang kung anong sabihin mo mangyayari. Sabihin mo sa puntok na to, hindi sabihin ko ikaw ang magsasabi. Pag sinabi mo, hindi sinabi ko. Pag sinabi mo lumipat yan, hindi ka nag-alinlangan sa iyong puso, lilipat yan. Sinabi ba ng Panginoon yan? Ano yan? Anong klase yan, mga kapatid? Iyan ay tao at Diyos na nagkaroon ng perfect fellowship uli. Kagaya nung naiwala. Kaya sila ay patatang, pinapalipat na lang nila yung mga bundok eh. Di ba? Tinatawag nila yung hangin, tinatawag nila yung... siguro pag tinawag nila yung araw, lalapit yung araw na hindi sila masusunod. But perfect yun eh. Yes. Susunod sa kanilang kalikasan. Right? Ano yan, mga kapatid? Right? So, it's perfect fellowship. It's relationship. This is not religion. Yes. This is not mahaba ang buhok ko, elect by the assembly ako, naniniwala ako sa propeta, praise the Lord. Hindi yan, mga kapatid, hindi lang ganyan. Ito ay buhay. Ito ay relasyon. Ito ay kapahayagan. Ito ay kapangyarihan na ang mga masasamang espiritu at mga demonyo ay ilag sa'yo dahil sumasayo ang pagka-Diyos. Kasi amen? Right? So, sinong gusto ng ganyang uri ng relasyon? Palakpakan natin ng Panginoon. Ha? So, kung tayo maglilingkod, tayo isasamba sa Panginoon, gawin natin totoo yung ating paglilingkod. Tayo awit, gawin natin totoo ang ating pag-awit. Kaya hindi ako nahihiyang kumanta, hindi ako nahihiyang sumayaw. Kung masaya ang kantahan, hindi ako nahihiyang. Hindi ko naman sinasabi yung mga meron talaga mahiyain talaga, hindi talaga kikilos eh. Meron ako niya kasi, yung kanta nga sa labas, nakapaindak ka eh. Di ba? Yung mga kanta niyan, ano ba mga kanta niyan na mapapasunod ka rin? Gaganong ka gaganong ka pa eh. Bakit hindi sa awiting makalangit? Di ba? Ganyan ang kapirang ko eh. Ano bakit nyo? Mga Kristiyano naman tayo lahat dito. Pag nakita nyo sumasayaw, a very big God. Di ba? Anong paki ko? Diba? Sa Diyos ako sumasayaw. Hindi ako sa demonyo sumasayaw. At nagbigay ng katawan ko at indak sa akin ay sa Panginoon. At yung kanta niya ay papuri sa Panginoon, kakantahin ko yan, iindak ako ng pagpupuri sa Panginoon. Si David nga parang baliw eh. Parang kang baliw sumayaw. Diba? Bakit nagpupuri siya sa Panginoon? Sumasayaw siya sa Espiritu. Pagka ang kausap mo ang Panginoon, ang sinasayaw mo ang Panginoon, ang inaawitan ng Panginoon, bakit ka mahiya? Ibigay mong todo mo sa Panginoon. Hindi naman ako lumikha sa iyo eh. Para mahiya ka sa akin eh. Hindi naman ako nagbibigay ng hilinga sa iyo. Siya ang nagbibigay ng hilinga sa iyo. Ibigay mo yung buhay mo sa Kanya. Ibigay mo yung tamang pagpupuri sa Kanya. Ibigay mo yung nararapat para sa Kanya. See? Kaya pagpapalakpak kayo, pumalakpak kayo. O mag-aamin kayo, mag-aamin kayo. O ikaw yung bless, itaas mo kamay mo, Lord, salamat. Hindi sa kanya papasalamat sa Diyos. Right? Kaya tayong lahat nandito ay dahil sa Diyos. Kaya ako nakatayo dito at nangaral dito, nagpupuyat ako sa gabi para ipakain dito, ginagawa kayo sa Diyos. Mahal ko ang Diyos. Ang sabi ng Diyos, mahal ko itong mga taong to. Mamahalin ko rin ang Diyos ko. So you do the same. Pupunta kayo dyan, o
po kayo, hindi to si Brother Micah. Pag may narinig ako dyan, ang Panginoon nagtuturo sa akin, nagsasaway sa akin, nagpapalakas sa akin, nagpapatibay sa akin. Lord, salamat sa iyo. Upurihin kita. Walang pakialam sa iyo katabi mo. Wala ka rin pakialam sa katabi mo. Bakit? Ang ka-fellowship mo ay ang Panginoon. He loves fellowship. Ito yung naiwala noong una at ito yung gusto niya maipanumbalik. Kaya siya namatay sa krus. Right? So, gusto ko maging malalim at hindi mababaw lang yung pagkamatay ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Hindi lang siya namatay para lang mamatay. Para lang sabihin mamatay. Plano at layunin niya na yan. Wala pang langit at lupa. Sabi ng awit, God saw Himself in flesh even before creation. Ba? Nandun pa lang siya, nag-iisang Diyos pa lang siya. Eternal, walang bukas, walang kahapon, puro ngayon. Wala pa lahat. Wala pa nga rin Son eh. Kasi hindi pa siya Father eh. Hindi pa nga Diyos eh, kasi ang Diyos may sumasamba eh. Wala, mag-isa pa lang siya. Nakita niya na yung sarili niya sa laman. God saw Himself, hindi second self, hindi second person, saw Himself in flesh, even before creation. See? Tama yung tantang yun. Revelation yun. Right? Then message yun. And Bible yun. Right? So, pag nakita mo yun, na hindi ka na yung nagtutu Lords, praise the Lord, sana mabuksan eh. Kasi kapahiyagan yan eh. Bakit hindi nila maunawaan eh? Mas matatagal pa sa yan at mga pastor na yan nung matagal na sa mensahe. It's revelation. Wala ka magawa dyan. May Panginoon, pag nireveal dito hindi, wala siyang magagawa. Tayo yung palayo, siya yung mamamalayo. May magagawa ba yung palayo sa mamalayo? May magagawa ba yung putik doon sa may-ari? Wala. Diba? O, iniisip ko nga, ngayon topic nating araw na to, predestination, nagpipray ako kagabi. Lord, ano ba? Eto dito sa topic na to, pupunta. Hindi. Dito ako pinunta. Right? See? Predestination. Ha? Hindi sa Kanya, not to Him that willeth or runneth. Hindi sa Kanya nagpupumilit, nagsisikap, tumatakbo. Kundi siya na nagbibigay ng awa. God showeth mercy. Siyang nahahabag, siyang naawa, siyang namimili. You have not chosen me. I have chosen you. Isipin mo yan? Tapos hindi nila makita may predestination kasi daw bias. Diba? Eh, nung Panginoon nga namatay sa krus para sa at para sa akin lang, dapat eh. Pero sabi niya, for God so loved the world, that whosoever believeth in Him. Namatay ako para kay Manny, namatay ako para kay Lino, namatay ako para kay Perla sa anak ko, namatay ako para kay Nemi. Pero, whosoever believeth also in me should not perish, will have everlasting life. Bias ba yun? Bias ba yun? Namatay siya para sa sariling kanya, dinamay niya pati yung hindi. So ang palatandaan na kayo, kahit hindi ko kayo anak, bibigyan ko kayong maging karapatan na maging anak ng Diyos. See? Lahat na mapupunta langit na hindi bright, anak na rin ng Diyos yan, nasa langit eh. May anak ng demonyo doon. Diba? Anak ng Diyos yan. Pero iba yung usapang bride. Iba yung bride. Iba yung pagsubok ng bride. Iba yung kalidad ng bride. Iba yung kapahayagan ng bride. Iba yung pag-iibigan ng bride at ng bridegroom. Pero sa maliligtas, ipangaral natin lahat yan. Sa mga dapat maligtas, maliligtas sila pag tinanggap nila ang Panginoon. Pero pag bride dyan, chosen yan, predestinated yan, before the foundation of the world, hindi mawawala yan. Lahat ng nilagay sa akin ng kamay, ng Ama sa aking kamay, walang isa na mawawala. Kilala ko yung bawat isa. Pag medyo lumalayo yan, ibabalik ko yan kasi dito yan sa akin. Hallelujah. Kaya kung meron nagtataka rito, ilang beses ka nagtangkang, umalis, tumakbo, magpakamatay, lumayo sa Panginoon, nakita mo sarili mo, nandiyan pa rin, anak ka ng Panginoon, mahal ka ng Panginoon, pinili ka ng Panginoon, hindi sa kumpleto pag wala ka. Dapat nandito ka. Pag nandito ka, ibigay mo yung buhay mo sa Panginoon, itaas mo ang buong kamay mo, ang buhay mo, pagbiling ko lang kita, sasambahin kita, ibibigay ko sa iyo lahat, ang gusto mo sa akin, ako ay sa iyo, Panginoon. Praise the Lord. Nanalangin ako ng ganyan. Noon, sabi ko lang, pag diling ko lang kita, mangyari, iyak ako ng iyak, praise the Lord. Sa panahon na gusto kong tumigil, sa panahon na gusto kong umatras, dahil sa mga pangyayari, praise the Lord, sabi sa akin ng Panginoon, kinausap mo ako, nangako ka sa akin, hindi mo ako iiwan.
Sabi mo, mahal mo ko. Sabi mo, paglilingkuran mo ko. Umiyak ako. Sabi ko, oo nga, Lord, nangako ko. Bakit iiwan kita ngayon? Ba't mo ko tatalikuran? Right? See? Hindi. It's unfair sa Panginoon. Right? Dahil hindi naman siya may gawa, hindi naman tayo sinaktan. Nasaktan lang tayo ng mga kung ano-ano. Suliranin, pagsubok, sarili natin gagagawan. Diba? Aalis na lang tayo, iwan natin siya. Sabi na, bakit hindi mo kita inaano? Di ba tayo inaaway? Ako aawayin mo, iiwan mo ko. Pinapakita ko lagi pagmamahal ko, pag-ibig ko sa'yo, inahabol kita. Gusto mo akong iwan. Isang unfair tayo eh. Bakit? Yung kaisipan ng tao, sobrang layo sa kaisipan ng Diyos. My thoughts is higher than your thoughts. Alam ng Panginoon, utak biya tayo eh. Sorry ah. Di ba? Pero inunawa niya tayo. Minahal niya tayo. Hindi tayo tinapon ng Panginoon. Eh isa na lang, pag ayaw pa sa akin yan, hindi ko na tatanggapin yan. Hindi na ng Panginoon. Ilang beses mo siyang iniwan, ilang beses mo siyang tinakwin, ilang beses mo siyang kinatamarang manalangin at kausapin nung panong gusto ka niya makausap, pero hindi ka pa rin niya tinapon. Humihinga ka pa rin ng ngayon. May lakas ka pa rin ngayon. Binibigyan ka pa rin ng karak buhay, nagpabili ka pa rin ng bigas, may pambili ka ng tubig, may malukupahan ka, may pambayad ka, pero ng bahay mo. Ang Diyos yan, di ba? Kasi iwan mo ang Diyos. Kaya hindi ko maiwan ang paglilingkod sa Panginoon eh. Kahit sabihin ko na, ayoko naman, okay na ako maglingkod sa'yo, pero ayoko magpastor. Tsaka hindi ko naman makamag-anak yung mga taga-Tanawan eh. Pero dahil sa pagmamahal ko sa Panginoon, at sinabi niya, mahal ko itong mga tuwing. Gusto ko pakainin mo ito, gusto ko puntahan mo, wala kang bayad. Puntahan mo lang sila, akong bahala sa'yo. Sabi ko, Lord, buhay ko para sa'yo. Pupunta ako dahil sa'yo, Lord. Hindi ako pupunta dahil mayaman ako. No, hindi. Dahil mahal kita, dahil mahal mo pala sila. Kaya sabi, mahal kayo ng Panginoon. Ito. Kaya sa church anniversary sa 1st ng February, pasalamatan natin ang Panginoon. Papurihin niyo ang Panginoon. That's just mag-inisip tayo for pagkain, bisita. No, pasasalamat sa Panginoon. Hanggang ngayon, nag-i-exist pa tayo. Right? May layunin ang Panginoon. Right? Darating ang Panginoon. Gusto niya dumating tayo na tayo isakdal, na tayo narating nating stage of a perfect man, na tayo nakatatag sa kapahayagan ng salita ng Diyos. Kaya palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. God veiled in human form in men and women. Oh, God in His morphe again unveiled Himself and make Himself known to His people. The great King who laid aside His glory, tinanggihan niya, tinabi niya yung kaluwalhatian niya, kadakilaan niya. Ako'y Diyos, mataas. Praise the Lord, ako'y sakdal. Pero bumaba sa pinakamababa at ginawang makasalanan yung sarili niyang katawan na nagmistulang kailangang patayin sa krus dahil sa kasalanan mo at kasalanan ko. Hindi sa sarili niyang kasalanan. Yet a little while, and the world won't see me no more. I'll be veiled to them, but you shall see me, for I'll be with you, even in you, all the way to the consummation, changing from Luther to Wesley, to on, from glory unto glory. I'm still the same God that lived, and going back to the original Lord. Patuloy pa, the deity of Jesus Christ, ang sabi ng prophet, you are sons and daughters of God. Ano yan? Tingnan nyo Sige nga, basahin nyo yung red. 1, 2, 3, go. The deity is not in heaven, it's in you. Hallelujah. Ano yung deity? Yung pagka-Diyos. Yung kabuuan ng Diyos. Wala raw sa langit. Yes, amen? Darating tayo dyan sa opening ng mga seals. Revelation 10:1. The mighty angel came down. At pagdating ng Revelation 10, verse 7, but in the days of the voice. Sino yan? Barbara. Bumaba ang Diyos sa langit, pumunta sa kanyang propeta. At may dalang aklat. Praise the Lord. At pagdating ng verse 8 to 11, si John, ipo natin si John, bride, kainin mo yung aklat. Yan, mga kapatid. Ang Panginoon, wala sa langit. Bumaba na sa langit. Amen. The deity, yung pagka-Diyos, wala na sa heaven. Is this a prophet? Yes. Preaching niya 1949, December 25, 12:25. You are sons and daughters of God. The deity is not in heaven. Nasaan? It's in
you. It's in you. Huwag mo siyang tawagin na napakalayo, napakataas na nasa langit. Yes, Nandun praise the siya Lord. sa'yo. Sa mga taong tumanggap ng Espiritu Santo ng Panginoon, praise the Lord, nabautismoan sa kanyang pangalan, Lord Jesus Christ, nandun siya. Amen. Nananahan sa kanya. Sa iyo at sa akin, wala na siya sa langit. This is perfect. Right? So, hindi dapat natin mabaliwala o wala lang. It's normal. Life dito sa mundo. Papasok ko sa opisina, papasok ko sa trabaho, maglalaba ako, ano man, masakay ako sa kotse ko. No. Nasa iyo ang Diyos. Nasa iyo ang Diyos. Nasa iyo at nasa akin ang Diyos. Kasama mo siya. Right? Kaya pahalagahan natin ito. Kung malalaman lang natin kung anong kapangyarihan na meron na sa atin pag nasa iyo ang Diyos. Right? Pwede mong palipatin ang bundok. Amen. So bago mo palipatin ang bundok, palipatin mo muna yung init ng ulo, palipatin mo muna yung pagmamataas, palipatin mo muna yung kayabangan, di ba? Palipatin mo pa, alisin mo yan lahat kay sa Lord. Alisin mo lubos ang buhay mo sa Panginoon. Kay sa Lord. You need to die daily. Paul, si Pablo, Apostol Pablo, I die daily. Namamatay ako araw-araw. Bawat segundo, bawat minuto, bawat oras ng aking buhay, may pinapatay ako. Okay? Kaya pag wala kang kalaban, delikado, parang baka magkakampi na kayo yan. Pero pag may kalaban ka, ibig sabihin, hindi kayo magkakampi. Ay, kakampi mo ang Diyos. Agad nandito tayo, may laban lagi. Ito yung kalaban natin, sarili mo. See? Pupunta ka na naman ng mission. Iba naman. Lagi ka na driver, nakakapagod. Tapos hindi nila pinapakarma. Hindi nila lalagyan ng gasolina. Tapos ikaw pa man eh. Oo nga, ano ba? Diyan pwede, pasensya na kasi ganito, ganyan. Hindi. Di ba? Kahit pagod ka, kahit walang papakarwas, ikaw magpakarwas. Lord, maglilingkod ako sa iyo. Hanggat kailangan mo ako, narito ko, Lord. Yes, Lord. Maglilingkod ako sa iyo, hindi ako tatanggi basta para sa iyo. Amen. Anong gagawin ng Diablo sa iyo niyan? Pag ganyan yung mga ganyan ka, ganyan magdesisyon nobya. Paano magkakaroon ng space, ng puwang ang Diablo sa iyo? Pag ikaw sarado ng isip mo, mahal mo ang Diyos. Pag dinig mo lang mo ang Diyos, ano bang mangyari? Hindi sila available, ako available ako. Amen. Lord. Diba ganyan dapat? Kasi nasa iyo ang Panginoon. Right? Praise the Lord. One God in three offices, three attributes, three titles, and three manifestations. The message of grace, 1961. But I believe that the three, Father, Son, Holy Ghost, is One. yan, di ba? So wala talagang dalawa kahit saan mapunta. Ewan ko saan ba lang galing yung dalawa na yan. And they are three offices of two gods. One God. One God. He lived in the fatherhood in the pillar of fire. Nung nato siya sa pillar of fire sa mga Israelita, siya yung father. Fatherhood, yung ginagampanan niya. Yung role niya, na maskara niya, tatay. Tama ba? Tatay ako ngayon, ha? Doon sa mga apostol. He lived in the sonship in Jesus Christ. Nung nandito naman si Kristo, si Jesus, si Jesus, bilang tao, ano naman ginaganapan niya? Tatay pa rin? Anak. Sonship. Diba? And He lives now in the Holy Ghost. Nung pinatay siya sa krus, lumabas na yung Espiritu, naghahanap na ng paparalan. Ano na? He lives now in the Holy Ghost in His church. Fatherhood, sonship, ngayon, Holy Ghost. Nasa na? Wala na raw yung diti sa langit. Nasa na? Nasa iyo na. At nasa akin. Ang tawag sa atin, church. Ang tawag sa atin, katawan ni Kristo, body of Christ. Ano tawag sa atin? Bride. Right? Is the Lord. The same Lord, Jesus, that was made flesh and dwelt among us, is with us this day. Among us in the form of the Holy Spirit. Is the Lord. Patuloy pa, at ito ang first seal, na may book kasi, preaching of prophet, the first, second, third, and seventh seal. Yung first seal, ang sabi niya 1963, it's not three different people. Dito tatlong tao. Father, Son, and Holy Ghost. Being three gods, na katulad na sinasabi ng mga Trinitarians, try to tell us it's three manifestations. Hindi three gods, tatlong manifestation. Nag-manifest siya bilang tatay, nag-manifest siya dito bilang anak, dito naman nag-manifest siya sa atin panahon bilang Espiritu Santo. Three manifestation of the same person. Not different person or second person of the Godhead.
Or might call it 3 offices. Tatlong opisina. Diba? Opisina, diba? Dito sa atin, may opisina ng presidente, opisina ng mayor, opisina ng vice mayor, diba? Opisina ng kapitan. Ay, ginampanan niyang mga opisina. Opisina ng pagiging ama, opisina ng pagiging anak, at ngayong panahon natin, opisina ng Espiritu Santo. Pero, isang Diyos na may iba't ibang opisina. At isang Diyos na may iba't ibang manifestation. Pabalikan natin yung title natin, isang Diyos na may iba't ibang maskara. Right? And warfare. But if you want to make it, it's 3 attributes of the same God. Diba? Manifestation, different opisina, different attributes. Of different God, the same God. And not 3 gods, but 3 attributes of the same God. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Ilan ang Diyos ngayon? Isa pa rin. Praise the Lord. Ito yun. Ang Panginoon, nag-manifest siya nung una, in the beginning was the Word. Wala pa, siya pa lang mag-isa. Nung wala pang langit at lupa. Ayun yun, parang wala tayong maitsura eh. Logos. Kasi hindi nakikita ang Diyos eh. Di ba? Kunyari, dyan sa liwanag na yan. Kasi nakita ni Pablo eh. Di ba? Nung siya nagpapatay sa mga Kristiyano, napapatay niya yung mga Kristiyano eh. Tapos, nung pinatay yung mga Kristiyano, nabatay na rin si Jesus, ngayon naglalakad na si Saulo. Saulo pa siya eh. Nakita niya itong liwanag yun. Yan una nag-manifest, yan yung word eh. Sino kapag ka? Mabulag-bulag na si ano eh. Hanggang naging totoong apostol na si Saulo, naging Pablo na siya, malabo na mata niya dahil dyan sa sobrang liwanag na nagpakita sa kanya. Sino ka baga? Anong sabi ng liwanag? Siya si... Ako si Jesus. May salita, may pangalan. Di ba? Ulit. Diyos na nag-iisa pa doon sa eternity. Wala pang langit, wala pang lupa, wala pang hell, wala kahit isa. Ako lang na Diyos, sabi niya. Wala ni-exist. Hindi niya ako may... is Logos. Sabi niya yung Logos, theophany, body. Ibig sabihin, parang natural na tao. Nag-a-appear at nawawala. Okay? Logos. Yan, liwanag lang. Okay? So, ano yan? Nagtago yung Logos na yon sa panahon ng mga Israelita sa apoy, pillar of fire. Tago siya sa umaga sa ulap, pillar of cloud. Praise the Lord. So, ano siya? Father. Ginagampanan niyang opisina, Father. Pag dumating na si Kristo Jesus, pinanganak ng Birhen, anong ginaganapan niya? Son. Tao na talaga, talagang tao. Nayakap nila, hinipo pa siya ng babae dito sa laylayan, tumigil yung agas ng dugo niya, di ba? Napagod, napuyat, nagutom, di ba? So, son. At pagkatapos, nung pinatay na yung tao na yon, ang pangalan na Jesus, anong lumabas? Espiritu. Inano na lang natin sa drawing niya, o image ng kalapate. Kasi yung divinity, kasi Diyos ay Espiritu eh. Diba? Siya ay divine. Siya ay banal. Nung nasa tao siya, humanity, human flesh. Diba? Without controversy, 1 Timothy 3:16. Anointing, sa panahon natin ngayon, Espiritu Santo, anointing or comforter, dinawag na. Holy Ghost. Dimension, God above us, yung Son, God with us, at yung Holy Ghost, God in us. Yung dispensation, siya yung Father sa Old Testament. Kasi yan yung mga Israelita ng panahon yun. Sa New Testament, lumabas si Jesus, New Testament, Son, at pagdating sa 7 church ages, tayo nasa ikapitong panahon, ngayon ay Holy Ghost dispensation. Anong layunin ng Father? Creation. Anong purpose ng Son? Redemption. Para tubusin tayo Amen. sa pamagitan ng dugo. Kasi without shedding of blood, there is no remission. Sabi ng salita ng Diyos. At anong purpose ng Holy Ghost? Regeneration.
Ano yan? Baptism of the Holy Ghost. Okay? Baptism of the Holy Spirit. Anong pangalan ng Ama? Lord. Anong name ng Son? Jesus. Anong name ng Holy Ghost? Anointing, Christ. Anong pangalan ng Diyos? Buo. Lord Jesus Christ. Anong pangalan din ng Panginoon? Hanapan mo ng pangalawa dyan, pangatlo, pang-apat, pang-sampu. Iisa lang yan. Right? Is the Lord. So, God was expressed in theophany. Ito yung gusto ko sabihin kanina. Pero, hindi ko na rin pagtatagalin. Magtatapos na rin tayo. No? God was expressed in theophany. Nung Hebrews chapter 1 na preaching by Branham, 1957. This great fountain of Spirit, which had no beginning or no end, this great Spirit began to form in the creation in the Logos. Ito dito sasabi ko sa inyo kanina. Great fountain of Spirit, ibig sabihin, siya lang nag-i-exist, wala pa. Espiritu lang siya. Wala nag-i-exist kahit isa. Which had no beginning or end, hindi nagsimula ng wakas. Ano? This great Spirit, itong dakilang Espiritu ito na hindi nakikita, wala nakakita sa kanya, wala siyang itsura, began to form in the creation. Ano? Ano yun? Create niya. In the beginning was the Word, Logos. That went out from it was Son of God. Yung Logos na yun, tinawag na Son. Kaya pag may anak ka na, di ba? Pag may anak ka na, anong tawag na sa'yo? Saan ang tawag na sa akin pag nagkaroon na akong anak? Tatay na ako. Nung hindi pa, wala pa akong anak, hindi ako tatay. Rather naming tatay. Pero nagkaanak na ako, tatay na ako. So, nagkaroon ng Logos, in the beginning was the Word. Son pala yun. Ayun yung Jesus eh. Right? And then, Logos, the Son of God. It was the only, listen, it was the only visible form that the Spirit had. Yung Spirit na nag-iisa ron, na isang dakilang Espiritu na Diyos, na hindi nakikita, wala siyang kasama, wala pang langit at lupa. Nung nagkaroon itong Logos, nagkaroon itong Son, which is John 1:1, in the beginning was the Word. At sabi nito, it was the only visible form of the Spirit. Ibig sabihin, yung Diyos na hindi nakikita, nakita na. Ang nagpakita sa Kanya, yung Son. Bakit? Yung hindi nakikita, lumabas yung Son, nanganak siya, Logos, pumunta siya ron sa Logos. Sabi niya, hindi niyo ako makita. Eto na ako. Shh! Pasok siya dyan. Amen. Kita niyo na ako? Ayan na ako ngayon. Kaya sabi dyan, it was the only visible form. Kasi kung wala yan, invisible siya. Pero nagkaroon ng Logos, pasok siya sa Logos. Ano na nakita? Nakita na ng iba, dalawa na. Dalawa na. Isang almighty, isang mighty, isang maliit, saka isang malaki. Nanganak lang ako eh. Naglabas na ako ng isa pa eh, para pumasok kung makita niyo ako eh. Dinalawan niyo na ako. Dalawa naman, di ba? Pero, may ama at saka anak. Hindi pwedeng, hindi walang ama, hindi wala rin anak. Meron nga eh. Ama at saka anak nga yan eh. Pero pag sinamba mo yan, tapos mamimili ka dyan kung sino, eh, dinadalaw mo na talaga yan. Di ba? Eh, siya yan eh. Diba? Ano, ama ka ng ama eh. Pakita mo naman sa amin yung ama eh. Di ba? Kung Pilipin, tagalan natin magkasama sa mission. Punta tayo ng punta sa Tanawan, di mo pa kilala. Tignan mo ko. Gusto makita yung mas tignan ko. Diba? Amen. Sabi daw kasi, yung ganun daw, para na kayo mag-asawa. Diba? Mag-asawa na kayo, para na kayo naging isa. Pero, di ba, hindi yun ganon. Pero ito, ganito talaga to. Hindi to asa-asawa. Siya talaga yan. See? He hath declared him. Amen. Yung anak ang nag-declare sa kanya. Kaya siya naging visible kasi sa anak. Ang ginawa niyang maskara and morphe yung anak para makita naman siya. See?
Kaya itong logos na to, yun yung pumunta doon sa pillar of fire. Yun yung pumunta sa pillar of cloud. Ano yung fatherhood? Siya yung ama. Siya yung nagbabantay, nag-iingat sa kanila. Siya yung naglabas sa kanila sa Egypto. Tatay siya ron eh. Oh, logos na yun. Wala na yung mga Israelita. Diba tapos na. Pagdating na ni Cristo dito, yung logos na yun, pumunta naman dun sa katawang anak na nilagay dun sa incubator. Pinanganak ni na Maria, pumasok na siya doon na loob. See? Asa na ngayon? Ilan na yan? Dami na. Ama, pumasok sa logos. Yung logos, pumasok kay Jesus Christ. So, in the beginning was the Word, logos. And the Word was with God. And the Word, ano siya? God. Pagdating sa 14, and the Word was made flesh. O, paano naging dalawa yun? Naging flesh lang ah. Dalawa na. Nagkalituhan agad, di ba? No. It's the same God. Nagkatawang tao. Kaya pagdating niya rito, praise the Lord, hindi tao yan, umiiyak eh. Namatay yung kaibigan si Lazaro, namatay eh. Oo nga, tao, umiyak. Eh sabi niya, Lazaro, bumangon ka. Eh, hindi tao, walang taong ganyan. Buhay ang patay. Eh natulog dun sa bangka, pagod na pagod eh, tao. Walang ganyang Diyos, hindi natutulog ang Diyos, pagod. Eh tumayo yung tao. Sabi dun sa bangka, oh. Alon, ang hinting ng tulog ko, kumayapa kayo. Tigil yung alon, nasa tulog ulit. Eh walang taong galon. Hindi tao yan. Ano tawag dyan? Taong Diyos. Diyos na nagkatawang tao. Walang dalawang Diyos dyan. Walang maliit at malaking Diyos. Diyos na nagkatawang tao. Right? Hindi ko na babasahin iba, pero nung papatayin na nga yung tao na yun eh, hindi pwedeng mamatay yun eh. Sabi niya, kailangan ko umalis dito kasi hindi mamatay ito. Paano papatayin yung Diyos? Pag nato nang hindi iniwan niya yon, yung katawan na yon, hindi mamatay yun, kaya susukin nila yun doon. At hindi mamatay ito. Eh Diyos yan eh, umalis siya. Kasi kailangan mamatay. Sabi niya, kailangan mamatay. Namatay ako, hindi lang tao. Sa pamagitan ng katawan ito. Right? Walang dalawang Diyos. Isang Diyos na nagkatawang tao. Amen. Para to pa rin niya yung una niyang layunin na mamatay para sa atin. Kung silang kasalanan natin. Kaya natuwa siya kay Abel eh. Nung pinatay ni Abel yung kordero eh. Kuha mo, nag-gets mo. Higit kang, more excellence yung sa'yo kaysa kay Cain. Kasi ganyan yung gusto na mangyari. Ngayon ito na namatay na sa krus ng Kalbaryo. Yung gusto niya mangyari. Para yung mamatay yun, magkaroon yung espiritu ng pagkakataong manahan na sa iyo sa iyo. Bubalik ulit sa perfect fellowship. Praise the Lord. Oneness ng isang Diyos at isang tao nagkaroon ulit ng perfect fellowship. Kaya sabi niya, hindi na ako makikipag-iig kailanman sa tao sa laman. By the way of flesh, hindi na ako makikipag-iig. Nasaktan ako ng lubos. Sana siya nakikipag-iig sa'yo? Pero pupuli tayo dito. Nakikipag-iig siya sa'yo sa katawan? No. Nakikipag-iig siya sa'yo sa kaluluwa mo. Sa espiritu mo. Dito siya nangusap. Hindi dito. Hindi ka pwede makipag-fellowship, hindi ka pwedeng manampalataya gamit to. Lord, parang pakiramdam ko, wala ka eh. Lord, parang feeling ko, wala sa feeling si Lord. Nasaan siya? Nasa pananampalataya. Nasa faith. Huwag mong gamitin ang isip mo, huwag mong gamitin yung tibok ng puso mo. Kung mabilis o mabagal yan, nandito si Lord. Pag mabilis, wala. Pag mabagal, wala yan dyan. Nasaan yan? Kahit anong sitwasyon, mabilis tibok ng puso mo, tumigil na yan, praise the Lord, sumampalataya ka. Yun yung nakakontak sa Panginoon. Gusto pang pumunta dyan sa mas malalim na paraan, pero hindi ngayon. Sa body, spirit, and soul, praise the Lord, at yung 5 inlets na yan, dyan din ako nabuksan sa mga bagay na yan. Na pagdating, praise the Lord, hindi ka pwedeng maglingkod sa Panginoon, makipag-fellowship sa Panginoon, gamit ang emosyon mo. Lamang. Okay? Of course, bawal umiyak. Naiyak ko na hindi ganun ibig sabihin. Of course, umiyak tayo pag naramdaman natin ang Panginoon. Pero pagdating sa paglingkod sa Panginoon, Lord, pagka feeling ko, masaya ako, siguro, susundin kita, pupunta ako sa Tanawan, mangaral ako ng salita mo doon, pag naramdaman kita, no, wala sa ganung pakiramdam yun. Hindi siya sa pakiramdam. No. Wala siya. Ang 5, lagi sinasabi to, ang 5 senses ng katawan, this is very important. Alam niyo yan, di ba?
paningin, pangamoy, pandinig, pakiramdam, panlasa. 5 senses of man. 5 senses of body. Wala dyan si Lord. Yes. Hindi siya nararamdaman sa paningin, sa pandinig. Diba? Base sa pakiramdam mo, sa panlasa mo, wala dyan si Lord. Ano yung 5 senses ng Espiritu naman? Mercy, memory, affection, reasoning, conscience, imagination. Hindi mo pwedeng imagine si Lord. Hindi mo pwedeng gamitin ang konsensya mo. Hindi mo pwedeng gamitin yung reasoning mo. Hindi mo pwedeng gamitin yung memory mo sa salita ng Diyos. Diba? Pag sinabi ng Panginoon, by your stripes, by my stripes, you are healed. Hindi mo pwedeng gamitin memory mo, affection mo, intelligence mo, hindi pwedeng gamitin. Wala yan. Pwedeng gamitin yung tenga mo, yung mata mo, yung panlasa mo. Wala dyan. Kahit mapait ang panlasa mo, pinagaling ka na ng Panginoon. Hindi nagbabago sa salita ng Diyos. Hindi nagbabago ang salita ng Diyos at ang ginawa niya sa krus para sa iyo at para sa akin. Na sinabi niya, sa pamagitan ng aking mga latay, pinagaling ko na ang mga karamdaman niya. Ano yan? Anong gagamitin natin dyan? Yung pang-anim na sense, which is faith. 6 sense ang tawag ng prophet. Right? Kaya ano yan may kinalaman sa dimension yan Nung ang tao ay nagkasala, napunta sila dito sa 5 senses ng body. 5 senses ng spirit, nandiyan na sila. Wala na sila ron sa pang-anim, sa pananampalataya. Pero wala pang kasalanan dito sa lupa, nandun sila sa pananampalataya. See? Kaya doon tayo pinapanumbalik ng Panginoon sa pananampalataya. Anong pananampalataya? Faith is revelation. Right? So, pupunta natin yan sa loob ng Panginoon yung mga bagay yan, pero it's a deeper walk. It's a deeper walk. It's not feelings. It's not emotion. But it's by faith. It's revelation. It's the Word of God. Kung anong sinabi ng Panginoon, tayuan mo, sampalatayanan mo, ganapin mo, ibigin mo, yakapin mo. But because ayan ay buhay na walang hanggan. Ayan ay tree of life. At ang tree of life ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Praise the Lord. Sabi niya, the great fountain of Spirit, which had no beginning or no end, this great Spirit began to form in the creation, and the Logos that went out from it was the Son of God. It was the only visible form that the Spirit had, and it was a, what? Theophany. Which means yung theophany, body yan. Katawan yan. Ibig sabihin, yung lumabas na Logos na yon, katawan yan. Right? And the body was like a parang tao. No, pero hindi yan tao, pero parang tao din. Kasunod, life, and then out of the existence of the Father went the Logos. Ayan yung John chapter 1 verse 1. In the beginning was the Word, which was the Son. Ibig sabihin, Logos na yun, yung Son, which was the Theophany, which was the of the great Jehovah God. Went forth in a celestial body. That's the Logos. Nagano na ito, mga kapatid. And then out of the existence of the Father, yung Father na nag-isa doon sa kalawakan, wala pang langit at lupa, went out the Logos. At yung Logos na yun ay Son. At yung Son na yun ay Theophany. At yung Theophany na yun ay body. At yung body na yun, Jehovah God. Wala na dalawa. Celestial body, that's Logos. Kung nagbabasa sa ng message, nagbabasa na talaga ng message mga tao mga pastor na nagniwala na rin sa tulog siya. Pero nawala yung kapahigan talaga. Because it's by revelation. Hindi mo yan pipilitin. Mas marami yung nabasa at maraming alam yan sa'yo. Pero sa'yo nilibig, sa kanila hindi. Amen. Pero isang alam ko, pag pinili ka ng Panginoon, iahayag sa'yo ito ng Panginoon. Sa kasimplihan. And there was the theophany, which was God made into word. Ano yun? Yung theophany. Then, that theophany was made flesh in the person of Christ Jesus, or Jesus Christ. And then, all the fullness of the Trinity dwelt in Him. Diba? Tinawag niya ang Trinity, pero yung Trinity, hindi ibig sabihin tatlong persona. Kasi, makahulugan ng denomination, tatlong. Yung Father, Son, and Holy Ghost, nandun kay Jesus Christ. Both Father, Son, and Holy Spirit, all in that. Na kanino? Na kay Jesus. Right? So, tignan natin to. Ito na yung last. Bago tayo mag-pray. Colossians 1, who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature. Verse 16, for by Him were all things created that are in heaven and that are in earth,
visible and invisible, whether they be thrones, or dominions, or principalities, or powers, all things were created by Him and for Him. Tingnan nyo to Balik tayo dun sa eternity. Sino nandun? Ang Diyos. Espiritu. Walang kahit sinong nandun, siya lang. At nilikha niya yung Logos. O lumabas sa kanya yung Logos. In the beginning was the Word. And the Word was with God. At yung Logos na yun ay Diyos. At doon, pinasimulan, likhain ang lahat ng bagay. Kasi amen? Sabi niya, sige, meron anak. May dalawa na sila anak. At siya yung tatay. See? Likhain natin yung, nilikha tayo ng angels. O, nilikha nila si Lucifer. Nilikha yung langit at lupa, nilikha natin. Kaya sabi niya, pagdating yung lilikhain na yung mga, may puno na, may mga ibon na, may mga isda na, sunod nilikha na silang tao. Let us make man in our image. See? Kaya pag likha ng tao, anong image ng tao? Logos, word, theophany, body. Parang tao. Spirit form. Right? See? So, kaya tinalakay natin yung Genesis na yon para naipapaliwanag ko naman ito. Tagalog, na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita. Tipin mo yan? Colossians 1:15. Yung logos na yon, yung larawan ng Diyos na hindi nakikita. Ibig sabihin, para makita mo ang Diyos, tignan mo tong logos. Siya yung nag-declare sa kanya. Tinagalog lang natin, Colossians 1:17, and He is before all things, and by Him all things consist. Lahat ay pinupuno niya. At siya'y una sa lahat ng mga bagay, at ang lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil sa Kanya. Tagalog lang yan. Alright? So, palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. So, ayan ang Godhead, ayan isa sa pinakamahalagang topic na controversial, pag ginagawang controversial. Pero salamat sa kunawaan na binigay sa atin ng Panginoon. Simpleng kapahayagan, napakasimple lang. Ang Panginoon ay, pag binigyan tayo ng kapahayagan, ay magagawa natin itong unawain ng simple. At hindi ito magiging komplikado. Palakpakan natin ang Panginoon. Tumayo tayo lahat. Praise the Lord. Pwede ba natin kabitin? Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Sige, awitin natin yung things. Praise the Lord. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord, Jesus. We love you. Thank you. Thank you, Jesus, for your word. Thank you, Lord. Things. New things have been declared. I know very soon I'll be raptured out of there. Angel of God is near, leading our souls into the invisible, the inaudible, the inconceivable. Faith to believe for the impossible. Oh, this new day. Till this day, man can tell us just where we came from, go from here. Oh, but through the eyes of the prophet that revealed to us before God was all the way to future home. You things are being declared. I know very soon I'll be raptured out of here. Angel of God is here, leading our souls into the invisible, the inaudible, the inconceivable. Faith to believe for the impossible. Oh, in this new day.
angel of God, sing for 2,000 years, appeared. He's here fixing things for us to leave. Oh, he's waving. He's waving visions of ourselves before us. So we can walk step by step into what we behold. New things are being declared. I know very soon I'll be raptured out of here. Angel God is here, leading our souls into the invisible, the inaudible, the inconceivable. Faith to believe for the impossible. Oh, in this new day, eyes have not seen, eyes have not seen, nor ears heard the things that are God has prepared for those who He loves. But in this day, God displayed. If you say that nothing shall be impossible unto you. New things, everybody, new things are being declared. I know very soon I'll be raptured out of here. Angel of God is here, leading our souls into the invisible, the inaudible, the inconceivable. Faith to believe for the impossible. In this new day, oh Lord, you give them back. I'm determined to declare my praise. Oh, Sam, you hold that back for these people. I know for myself. Oh Lord, you give them back. I'm determined to declare my praise. Oh, Sam, you hold that back for these people. I know for myself. I know very soon I'll be raptured out of here. Angel of God is here, leading our souls into everybody is invisible, the inaudible, the inconceivable. Faith to believe for the impossible. New things are being declared. I know very soon I'll be raptured out of here. Angel of God is here, leading our souls into the invisible, the inaudible, the inconceivable. Faith to believe for the impossible. I want to decrease that you may increase. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord, yes, Lord. Thank you, Jesus. Lord, I want much more of you. Today, well, today, in your presence. Hallelujah. Decrease.
give you my spirit. I surrender my will, dear Lord, to you. Everything I have, oh Lord, all that I possess, Lord God, is yours. I want to decrease, that you may increase. Awit na, I don't know, I know a man's life, no other man. He died to save, he died to save his world from sin. And I dedicate my life, to serving him. He died so I could live, he died so I could live. Let's sing this song, everybody. Jesus, I love you so, and I want you to know what you've done for me. It's not in vain. I will stay my way, and I will stay my way on your holy name. Oh, how I love Jesus, I love you so. Let's raise our hands, let's worship him. Jesus, I love you so from our hearts, and I want you to know what you've done for me is not in vain, and I will stay my way on your holy name. Oh, how I love you so. For the last time, Jesus, I love you so. Jesus, I love you so. Hallelujah. And I want you to know what you've done for me. What you've done for me is not in vain. I will stay, and I will stay my way on your holy name. Oh, how I love you so. How I love. How I love you so. Palakpakan natin ang Panginoon. Yes, Lord. Glory be to God. Hallelujah. Lord, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa iyo. Salamat, Panginoon, dahil ikaw po ay nananahan sa amin ngayon. At ang sabi ng propeta, ang piti ay wala na sa langit, Panginoon. Hindi ito ay nasa amin na Panginoon. Lord, hayaan mo, tulungan mo po kami, Panginoon, na hindi namin, Lord, mabighati, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu Santo. Know you not that you are the temple of the Holy Ghost, ang sabi ng iyong salita. Kami, Panginoon, ang templo ng iyong banal na Espiritu. Hayaan mo, Panginoon, Lord, ang perfect fellowship, Lord, na nilolong mo, Panginoon, na may panumbalik, Panginoon, ay masumpungan mo sa bawat isa sa amin. Na wala kaming ibang pinakausap kundi ikaw. Wala kaming ibang Lord, nilalapitan sa panahon ng pangailangan kundi ikaw. Wala kaming ibang tinatawagan kundi ikaw, Panginoon. Ikaw ang aming takbuhan. Ikaw ang aming nilalapitan. Ikaw ang aming sandigan. Ikaw ang aming kagalingan. Ikaw ang aming kalakasan, Panginoon. Ikaw ang aming patnubay. Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming Ama. Ikaw ang nagligtas sa amin. Ikaw ang nagpapatawad ng aming mga kasalanan. Ikaw ang tumubos sa amin, Panginoon. At ikaw ang magdadala sa amin sa perfection, Panginoon. Narito ang iyong mga anak, Panginoon. Lord, ingatan mo ang bawat isa. Pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon. Lord, may you protect us, Father, with thy holy blood. Lord, laban sa maruming sanlibutan ito. Laban, Panginoon, sa mga impluensya ng sanlibutan, Panginoon. Tulungan mo kami na maging mainit sa aming puso, sa aming pananambahan sa iyo, sa aming pananalangin sa iyo, sa aming pong fellowship sa iyo.
Kaya mo kami ay walang ibang kauhawan, kundi ikaw. Kauhawan namin ang iyong banal na salita. Kauhawan namin ang fellowship, Panginoon. Kauhawan namin ang pagtitipon. Kauhawan namin ang presensya mo, Panginoon. Lord, bless us every one of us. May you help us, Father, pati sa nalalapit din pong church anniversary, Panginoon. Sa preparation at lahat, ay ikaw po, Panginoon, ang mag-provide ng lahat mo ng kakailanganin. At alam namin na ikaw ang aming Diyos na hindi ka nagpabaya kahit kailan, Panginoon. Hindi ka nagkulang kahit kailan sa iyong mga anak sa dak ito. Kaya mo maging mainam, Panginoon, at maging pinagpala ang fellowship na yon sa darating na February 1, Panginoon. At ang pasasalamat namin sa iyo, itong aming gawain ng pasasalamat, Panginoon, sa kabutihan mo, Panginoon, sa mga anak mo sa dakong ito, Panginoon. Hindi mo pinabayaan, hindi mo pinagkulang, at Lord, ikaw pa rin nagtipon sa kanila para sa iyong banal na salita. At ikaw magdadala hanggang sa pagpapalit namin ng katawan, hanggang sa stage of a perfect man, Panginoon. Hanggang kami ay kunin mo na at iwala namin ang salimutan ito. And you bless us, every one of us, Father. Bless us spiritually, financially, physically, Panginoon. Ikaw magpuno, Panginoon, ng anumang kakulangan at anumang pangailangan ay ikaw magpuno nito. Ikaw magbigay ng kagalingan, mga nangailangan, Panginoon, ng kagalingan mula sa iyo. Kalakasan, Panginoon, at kaaliwan ng mga nangangailangan ng kalakasan at kaaliwan mula sa iyo. Thank you, Father. We want to thank you. We love you. We praise your holy name. Everybody says, kaya parang pangalan ng malakas ang Panginoon. Praise the Lord. Bless you. Tapos na po ang ating gawain. Magpalain tayo ng Panginoon. Jesus, I love you so. Jesus, I love. Kamayan tayo sa bawat isa. God bless your brother. God bless your sister. You to know what you've done for me is not in vain, and I will stake my claim on your holy name. Oh, how I love you so. Iwan. Pulutin ko lang. Say this word on Gawain natin. It's not in vain.